Kumusta? Ako si Otako at ipagpatuloy natin ang ating recap sa kwentong Undead Unlock. Si Andy ay tinatawag siyang isang hanggal na babae, ngunit sinasabi sa kanya na ang ilang mga wrinkles ay hindi magbabago kung gaano siya kaganda. Magkasama silang mas malapit at nagbahagi ng isang masalimuot na sandali pagkatapos. Ang ating mga bayani ay nagdadalamati sa trahedya ng pagkamatay ni Gina, at iniuukit ni Andy na laging mayroong death wish si Gina. Lagi siyang nagtatangkang magpakitang matigas, ngunit tuwing makakarating siya sa selda, ipinapahayag niya kung paano siya nag-aatubiling tapusin ang buhay ng mga tao. Laging sinasabi niya na malamang mas mabuti siyang patay. Banibiro ni Andy na isama siya sa kanyang hit list kapag siya'y nakalaya, at palaging ni-excite si Gina tungkol dito. Sa pagtingin niya ngayon, napagtanto niya na seryoso pala ito, at nagpapasalamat siya kay Fuko sa pagkakaloob kay Gina ng kanyang nais. Si Fuko ay galit pa rin at nais na gawing pangako ni Andy na susubukan nilang baguhin ang mga bagay upang walang ibang masaktan tulad ni Gina. Siya'y desperadong nais baguhin ang union, kaya't pumapayag ang kanyang masiglang pangunahing tauhan na gawin ito at sinasabi na makakatulong ito na gawin siya'y mahalin din ni Fuko. Si Fuko ay nagsisimulang magduda kung kaya nga ba nila ito, ngunit ang ating bata ay may plano na. Ipinaliwanag niya na maaaring dumating ang union sa anumang oras, kaya't ang kanilang unang gawain ay suriin ang kuta ng union mula sa loob. Naghahanda sila para sa isang toast para kay Gina, ngunit biglang lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang mula sa isang portal, na nagsasabing dumating ito upang kunin sila. Dumating ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan ni Andy, kaya't natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili na bumabagsak mismo sa kwarto ng pulong ng union. Si Fuko ay nagugulat sa nakikita si Andy na kinakagat ang kanyang sariling mga daliri, ngunit ipinaliwanag lang niya na siya'y bumabati. Gusto ni Andy na tapusin silang lahat agad gamit ang kanyang mga bala ng daliri, ngunit ang mga miyembro ng union na ito ay hindi dapat biruin, sapagkat sila'y lubos na hindi nasasaktan. Ang ating magkasamang pares ay nagland sa kanilang mga upuan kung saan ipinaliwanag ni Andy na mas mapapabilis sana kung silang lahat ay nagbigti na lang agad. Ang kanilang paboritong puno, si Neshen, ay ipinakita sa lahat kung gaano sila kainteresante, tulad ng sinabi niya sa kanila, at binati sila ng miyembro na may pangalang Yuaz. Ang dalawa ay magtatagpo na ng kanilang inumin, ngunit agad na nawasak si Andy ng isang robot mega punch ng kamatayan. Ang suntok ay nagmula kay Tatiana, isang robot na mukhang galit at parang hinihingal na. Sinubukan ni Billy, ang tagapamahala ng baril, na patahimikin siya, ngunit hindi niya kayang pigilan ang kanyang galit habang sinasabi na pinatay ng dalawang ito si Gina. Gusto niyang bayaran si Andy, ngunit binabalikan siya ni Billy na ipinagbabawal ang awayan sa loob ng mga miyembro. Natutuwa si Andy na makita ito. Kahit isa sa kanila ay may init ng ulo, at nakikita natin na siya'y nakagawa ng atake habang siya'y binubugbog habang ang kamay ni Tana ay nagugunaw, ngunit madali niyang inaayos ito. Yaman siya na itigil ang kanilang gawain, at si Tatiana ay nagsasandata ng kanyang armas kay Billy laban sa kanyang kagustuhan. Inilalantad ni Andy ang kanyang tailback sa leeg ni Fuko at hindi maunawaan kung paano kumikilos ng kusa ang kanyang braso. Malinaw na si Iz ang gumagawa nito habang ang si Tatiana ay dumudulog sa kanya na itigil ito dahil ayaw niyang tapusin ang buhay ni Billy. Bagaman tiwala si Billy na hindi siya mamamatay, malinaw kay Andy na malakas ang taong ito at pumapayag siyang huwag makipaglaban sa kanila hanggat itigil ang kanyang kakayahan. Itinigil ito at humingi ng paumanhin si Andy kay Fuko sa pagdadaanan nito, ngunit ipinaliwanag na nakakuha sila ng napakahalagang impormasyon dito. Panahon na upang magsimula, kaya't tinatawag ni Oz si Apocalypse, isang mukhang siraulo na aklat na puno ng mga ngipin na masaya sa tuwang makakita ng sariwang dugo. Binabalik ni Oz ang uhaw na aklat para gawin ang kanyang gawain at ipakita na may 6 na quests ngayon. Ang unang quest ay ang pag-akma ng hindi kilalang misteryosong hayop, o burn, at ang kanilang gantimpala ay ang pagdagdag ng ika-11 na upuan. Ang pangalawang quest ay ang pag-akma ng Uma Eats, at ang gantimpala ay ang lokasyon ng Negator on Burn. Ang ikatlong quest ay para sa neutralisasyon ng MAAC na tinatawag na wika, na may gantimpala ng unifikasyon ng lahat ng wika sa mundo. Lubos na nawawala si Fuko sa puntong ito, at sinabi ni Andy sa kanya na nagtitipon lang sila ng impormasyon sa puntong ito, kaya't dapat lang niyang subukan tandaan ang kahit na gaano kadami ng kausap. Ang ika-4 na quest ay para sa pag-akma ng Negator on Scene, na may gantimpala ng lokasyon ng Uma na tinatawag na Call. Ang quest 5 ay ang pag-akma ng Uma na tinatawag na Past, at ang gantimpala ay ang lokasyon ng isang tinatawag na Artifact Rebellion. Ang huling quest ay para sa pag-akma ng Uma na tinatawag na Spoil, na may gantimpala ng lokasyon ng Negator on Rip. Ipinaliwanag ng aklat na mayroon silang hanggang ika-31 ng Agosto. Kung hindi maipatupad ang lahat ng quests, ang parusa ay ang pagdagdag ng Galaxy. Si Fuko ay parang nawawala rin tulad ko, ngunit sinabihan siya ni Andy na patuloy na makinig.
Ang miyembro na tinatawag na Nico ay gumawa ng pagsusuri at ginamit ang impormasyon na nakuha ng kanilang mga investigador upang malaman na ang unang 3 quests ay ang mga kaya nilang tuparin. Inirekomenda niya na ang burn ay dapat ang pinakamataas na prioridad dahil ang gantimpala ng pagdagdag ng ika-11 na upuan ay pinakamahalaga. Pagkatapos nito, dapat na nilang talikuran ang huling tinatawag na spoil. Kulang na kulang sila sa impormasyon tungkol kay spoil, kaya't mawawalan lamang sila ng mga miyembro. Nagpasya si Oz na itutok ang kanilang buong lakas sa unang 3 quests. Magfo-focus sila sa pagsusulong ng kanilang mga puwersa ngayong oras at tatanggapin na lang ang parusa kung hindi nila magagawa ang huling quest. Si Tatiana ang nag-aatang sa kanyang sarili at nagtatanong sa miyembro na tinatawag na top kung ano ba talaga ang mukhang sira-ulong aklat. Ipinaliwanag nito na ang Apocalypse ang unang artipakto na natagpuan sa Earth. Kapag ang mga negator ay umupo sa bawat upuan sa bilog na mesa, ito'y nagbubukas at nagpapatupad ng iba't ibang mga mahirap na gawain sa kanila. Kung nagtagumpay sila sa quest, nakakatanggap sila ng gantimpala, ngunit kung mabaigo, sila'y tatamaan ng parusa. Tinatanong ni Foucault kung talagang sulit ito kung masasaktan lang sila, at ipinakita niya sa lahat kung paano nararamdaman niya na wala namang nagbabago. Isa sa mga quests ay ang pag-akma ng isang negator kaya't natatakot si Foucault na baka tretuhin din nila ang iba na parang trinato nila si Andy at ang sarili niya. Binibigyan niya ng pansin na sila'y lahat normal na tao maliban sa pagkakaroon ng mga kakaibang kakayahan at nais lang niyang itigil ang lahat. Inaayunan siya ni Uo at sinasabi na 78 beses nang idinagdag ang mga patakaran sa Earth. Wika, lahi, kamatayan, sakit ay ilan lamang sa mga halimbawa. Bawat 3 buwan, mayroong idinadagdag na mga parusa kahit na wala ang kanilang intervention. Kaya't kailangang maging malakas ang kanilang puwersa upang matupad ang mga quests na ito upang maisakatuparan ito. Sinasamantala at ginagamit nila ang mga may kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga gantimpala. Dadami sila ng lakas upang balang araw ay maipatupad ang mga patakaran ng Diyos na nagtatakda ng mga ito sa Earth, ang Diyos na naninirahan sa kabilang bahagi ng aklat, ay mabawasan. Sinabi niya na kailangang subukan nilang panatilihin ang lahat ng upuan sa mesa na puno para may backup silang handa. Ang Unlock at Undead ay masyadong mapanganib para baliwalain kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ipag-utos ang kanilang pag-alis. Ngunit dahil sa rekomendasyon ni Shen, inanyayahan niya silang dalawa roon. Ang Unlock ay hindi pa rin sigurado, kaya't ipinaliwanag ni Yu na kung gusto ni Foucault baguhin ang mga bagay, kailangan niyang maging numero 1 sa grupo. Ang liderato ng Union ay ibinibigay sa taong nakamit ang pinakamaraming resulta. Kung gugising siyang mabuti, maaari niyang makuha ang pwesto niya. Si Andy ay sawang-sawa na sa kakaupo at pagsasalita kaya't nagulat ang lahat ng diretsyong lumakad patungo sa aklat. Binuksan niya ito at ipinagtatrabaho na sabihin sa kanya kung alin sa mga quests ang pinakamahirap. Tumawa si Shen habang kinakain ng aklat ang mga kamay ni Andy, at ibinulgar na ang pinakamahirap na quest ay ang huli, ang isa na nangangailangan ng pag-akma kay spoil. Ang quest ay nangangailangan ng 3 kasali, ngunit hindi natatakot si Andy sa kahit ano. Mas excited pa siya kaysa kailanman, kaya't sinabi niya sa aklat na ang kanyang koponan ay isasama si Foucault at si Shen. Tinanggap ng Apocalypse ang quest, at labis na nagulat si Shen pagkatapos. Ang subordinado ni Shen na may pangalang Mui ay tumutulong kay Foucault na isuot ang kanyang uniforme. Nagbabala si Foucault na mapanganib na hawakan siya, ngunit hindi kinakabahan si Mui. Binabati siya ni Mui sa pagiging opisyal na miyembro sa bilog na mesa pagkatapos tanggapin ang kanilang unang quest at ipinaliwanag na may mga mahahalagang gantimpala na naghihintay sa kanya pagtagumpay. Ipinaliwanag ni Mui na hindi siya makakasama dahil wala siyang emblema, at hindi siya negator o miyembro ng Round Table. Ang kawalan ng emblema ay nangangahulugang walang pagsali sa mga quests, kaya't ipinakiusap niya kay Foucault na alagaan si Shen sa kanyang pwesto. Sa labas ng silid pang-ayos, si Andy ay tumatakbo sa buong pasilyo habang iniipit siya ni Shen na kumpletuhin ang kanyang kasuotan dahil ayaw ni Andy magbihis. Sa kasamaang palad, nasagi niya ng di sinasadya si Foucault, at ang kanyang unlock ay nagdulot ng maliit na kalamidad. Nagtataka si Shen kung saan napunta ang kasuotan ni Andy, at ipinaliwanag niya na ito'y nasunog hanggang maging abo ng magma na sumabog mula sa mga pader. Hindi gaanong iniintindi ni Andy ang tungkol sa pagsusuot ng mga walang kwentang damit at gusto na lang simulan ang quest. Mas makatwiran si Shen kaysa sa aming protagonistang hubad at ipinaliwanag na kinakailangan ni Annie ng kasuotan, tie, at emblema. Bagamat tila cosplay, ang kasuotan ng miyembro ay napakaganda. Ang necktie ay nagbibigay ng akses sa anumang bilang ng mga pampublikong serbisyo, at may kakayahang isalin ang anumang wika. Ang emblema mismo ay kinakailangan upang makilahok sa mga quests. Ang mga kasuotan ay bala-proof, stat-proof, at matibay sa pangkalahatan. Kailangan nilang maglakbay sa buong mundo upang suriin si spoil, kaya't ang uniforme ay gagawing mas madali ang lahat. Wala talagang interes si Andy sa sinasabi ni Shen at ipinaliwanag na ang kailangan lang niya ay ang kanyang helicopter.
Ang dalawang bayani natin ay wakas na hindi tinataboy. So, gusto ni Andy na dalhin si Fuko sa isang date sa mga ulap, iniwan si Shen ng kanyang sarili. Iniisip ni Shen na dapat silang gumalaw bilang isang grupo, ngunit gagambala lamang ito sa estilo ni Andy. Bigla, nag-aalma ang isang alarm, at ipinaliwanag na isang bilanggo ang kumuha ng isang miyembro ng personnel at nakatakas. Lahat ng miyembro ay inutusan na hulihin ito, at si Top ay sobrang excited na makakuha ng ilang puntos. Si Yumi ay nag-iimbestiga at napagtanto na ang panahon ay perpekto dahil ang bilanggo ay ang garment na tinatawag na clothes. Ang uma na ito ay dumidikit sa katawan ng isang tao at nagiging mga kasuotan na pinakamagusto ng tao. Ngunit kapag nagawa na ito ay kumokontrol na ng katawan ng tao at nagsisimulang magsigaw-sigaw. Parang agad na bumabasag ang leeg ni Andy, ngunit binaril ito ni Andy ng isang headbutt na pinapatakbo ng puwersa mula sa pagsasaayos ng kanyang leeg. Ipinaliwanag ni Andy na itinumba lamang niya ito, ngunit sinabi ni Mie na may problema. Kapag ang katawan na kinakatawan ng bilanggo ay nawala ng kakayahan na gumalaw, hahanap ito ng bago. Ang bagay na ito, sa isang kisap mata, ay sumampa kay Mie. Hindi napansin ni Andy ang anumang pagbabago sa kasuotan niya, ngunit napagtanto ni Shen na iba ito. Nagsimula si Mie ng atake sa kanila, kaya't nagtataka ang ating undead na bakit hindi iniipit ni Shen ito. Inipaliwanag ni Nelia na tiyak na gagana ang kanyang mga kapangyarihan kay Mie, ngunit ang mga atake ay nagmumula sa mga kasuotan, at ang kasuotan ay hindi nagtataglay ng mga kinakailangang kondisyon ng kanyang mga kakayahan. Masaya si Andy sa kanyang malakas na tawa habang sinasabi kay Shen na walang silbi ang kanyang kakayahan, ngunit mabilis na binabalikan siya ni Shen na ang kanyang kakayahan ay nagtagumpay laban dito sa kanilang huling laban. Itinuro ni Andy na hindi talaga natapos ang kanilang laban, kaya't napagpasyahan nilang asikasuhin ang hindi natapos na gawain pagkatapos. Malinaw kay Fuko na si Mie ay lubos na nagdurusa sa pag-atake kay Shen, na malaki ang kanyang pagmamahal, kaya't naisip niyang kumilos. Hinawakan ni Fuko si Mie ng kanyang mga kamay at humingi ng paumanhin sa kanya. Alam niya na kakakilala lang nila, ngunit kailangan gawin ang isang hakbang, at sinabihan niya si Mie na maging handa dahil dumarating na ang kanyang unlock. Isang malas na pader ang bumagsak kay Mie habang siya'y nakahandang magpasalamat kay Fuko. Ang uma ay papunta kay Fuko, na inaasahan niya dahil napansin niya na mas gusto ito ng bagay na ito sa mga babae. Gayunpaman, napansin din ito ng ating sanggol na may dugo at iniligtas siya. Galit si Andy na gumawa siya ng isang bagay na sobrang mapanganib, ngunit alam ni Fuko na maaari siyang umasa sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Itinuro ni Andy kung gaano kadelikado ang kanyang unlock kapag nasa ilalim ng kontrol ng iba, ngunit hindi niya yun naisip si Fuko. Si Mie ay nagising upang humingi ng paumanhin sa pagpanakit sa taong nagligtas sa kanyang buhay noon, ngunit pinupuri lamang siya ni Shen sa kanyang mga matamis na kung fu moves. Pinapayuhan niya siyang ituloy ang kanyang pagsasanay, at siya'y napapaiyak sa damdamin. Wala sa kanila ang makakaintindi kung ano ang nangyayari habang ang uma ay kumakapit kay Andy, ngunit hindi ito nagiging kasuotan. Ito ay nagsisimulang magsalita, at tila galit dahil sa nais ni Andy bilang kasuotan. Ito ay dahil nabasa nito ang kanyang isipan, at nais ni Andy ng matibay na kasuotan na nag-regenerate kapag natatanggal at nagmamadali kapag tinatawag. Malaking bagay ang hinihingi ni Andy, ngunit tinatawag na lame ni Andy ang bagay na ito dahil sa kanyang masyadong pakialamero. Ayaw magpa-insulto ng nakakatawang bahaging kasuotan at sinasabi kay Andy na maging handa dahil kapag kinalaban na ito ng kanyang nilikha, magiging walking mannequin puppet si Andy. Sa sandaling ito, napagtanto ni Fuko na kamakailan lang ay hinawakan niya si Andy at wala pang unlock na dumating. Sa wakas, dumating na ito, at ang katawan ni Andy ay lubos na nasisire ng isang liwanag. Humingi ng paumanhin si Nico mula sa ibaba para sa aksidente na kanyang idinulot habang nagtatrabaho kasama ang ibang miyembro na may pangalang Phil, at siya ay agad nang nag-regenerate, ngunit sinasabi sa kanyang bagong kasuotan na masyadong mabagal ang pag-regenerate kaya't kailangan nitong magtrabaho para bumilis. Binansagan ni Fuko ito na Chloe, at galit si Chloe dahil hindi nito kontrolado si Andy dahil hindi ito masaya sa kung gaano kabilis ito nagre-regenerate. Nabighani si Shen na nagawa nilang gawing alipin ang bagay, ngunit ipinaliwanag ni Andy na hindi siya masyadong masaya na kinakailangang magsuot ng damit. Inanunsyo sa lahat na siya ay nakuha na ni Undead, at galit si Top dahil mabagal si Aizen, ang kanyang kasamahan. Binigyan ng punto si Undead, at ito ay nagtaas sa kanya sa pang-siyam na pwesto sa Union. Sa sandaling iyon, inilantad na mayroong mga saksi na nag-ulat ng isang bagong uma. May kumpirmasyon na may naglalakad na bulok na bangkay sa mga kalsada ng New York, at inaakala na may koneksyon ito sa uma na tinatawag na spoil na nabanggit sa mga quests. Si Andy ay excited na mapunta sa maganda at lumang Usova dahil pagod na siya sa kakaibang laki ng mga burger sa Japan, at si Fuko ay nagulat na ang mga burger ay iba sa ibang bansa. Salamat sa panunood ng unang bahagi ng recap na ito.
Mag-subscribe at ibukas ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.